Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay. Mapuri nawa ang pangalan ng Panginoon ngayon at magpakailan-kailanman. Muli po mga kababayan, mga minamahal, magandang hapon po sa bawat isa. At narito na naman po ako pang maglingkod sa Panginoon na ibahagi ang kanya pong mabuting balita, yung salita po ng Diyos na nakalagay po sa banal na kasulatan. Kaya inaaniyan ko po ang bawat isa, samahan niyo po ako. Atin pong bulay-bulayin, atin pong pag-aralan po. Alamin po natin kung ano po ba yung kalooban ng Panginoon, kung ano po ba yung mabuting bagay na ating gagawin sa araw-araw. Atin pong pakinggan yung salita po ng Diyos. Sapagkat napakalaga nga po ng salita po ng Diyos, kung paano po yung pagkain na kailangan po ng tao sa araw-araw, ganun din po yung salita po ng Diyos ay napakalaga po. Ito po'y pagkain para po sa ating kaluluwa upang tayo po ay magsilakas. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat po ng kabutihan niya po sa atin sa araw-araw. Sa pagbibigay niya po sa atin ng kalakasan, kapayapaan, kaligtasan. At ganun din po sa pagpapatawad, paglilinis sa ating mapagkukulang kasalanan, karumihan, mga paglabag sa kalooban ng Panginoon. Salamat din sa Panginoon sa pagkain, sa tubig na inumin, sa ulan, sa bawat mabuting bagay na gamit sa Panginoon. Mapuri naman ang pangalan ng Panginoon ngayon at magpakailan-kailanman. Kaya muli po sa inyo pong lahat, ang aking pong ibabahagi ay patungkol nga po sa panahon po natin ngayon na lagana po yung napakagulo po, mapanganib po. Marami pong mga gumagawa po ng kasamaan, marami pong pumapatay, mga nagnanakaw, mga nag-aaway-away po. Marami po ganyan, mga nagugutom, walang trabaho, hindi alam po kung ano po yung kanila pong gagawin sa kanila pong buhay. At lalo na po ngayon na meron pa pong patuloy na lumalagana po na virus, na halos marami pa rin pong nagkakasakit, meron pa rin pong mga namamatay. Yung mga bagay po niyan ay meron pong layunin kung bakit po nangyayari po yan sa buong sanglibutan. Kaya halina po kayo at ang una ko pong babasahin, dito po sa aklat po ng ikalawang Timoteo, sa kabanatang 3, sa talatang 1 hanggang 5 po, may nakalagay po rito na ang sabi, na dapat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, dadapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ito po ay napakalinaw po na binabanggit po yung mga huling araw ay mga panahong mapanganib. Ito pong mga huling araw po ito, nangyayari na po ito sa panahon po ngayon, sapagkat yung sabi nga po doon sa aklat po ng Hebreo, sa kabanatang 1, sa talatang 1, mayroon pong binabanggit dito na patungkol po doon sa mga huling araw. Ang sabi po rito sa aklat po ng mga Hebreo, kabanatang 1, sa talatang 1,
ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Kaya mga minamahal mga kababayan, ito po ay mga huling araw na po at yung ating Jesucristo po, nung siya po ay nabubuhay at siya po ay ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay, siya po ay nagsalita sa aklat po ng Mateo na mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Nangangaral po ng ating Jesucristo. At hanggang ngayon po ay meron pong mga nangangaral na sinasabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Dito nga po sa aklat po ng ikalawang Timoteo, na akin pong binasa kanina, na ang sabi nga po rito, sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang sabi, dadapot alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. O nga naman po, ano? Yan po ay nakikita na po natin. Halos laganap po yan sa buong sanglibutan. Marami na pong, kumbaga sa ano, gumagawa po ng kasamaan. Marami po mga ibinabalita, napatayan. Laganap na po yan sa buong sanglibutan. Sapagkat ang sabi, ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Yung tao po ngayon, sa panahon po natin, sa mga huling araw, ay magiging maibigin sa sarili. Maibigin sa salapi. Ano po? Pera, ano po? Maibigin sa salapi. Kagaya nga po ngayon, marami po tayong nakikita sa mga social media, sa mga Facebook, marami po na yung iba po sila po nagpapakita po sila ng pera, ano po. Kumbaga sa ano, may mga palaro, pero meron pong pera na sila po meron po ipinakikitang pera. Kumbaga sa ano parang kanila pong inaano po yung tao na manood po sa kanila at meron po silang gantimpala o premyo po na pera. Yan po laganap po at marami na pong gumagawa po niyan. At marami rin po na tayo pinakikita na nangangaral din po ng salita po ng Diyos. Marami po tayong napapakinggan, napapanood po. Pero po ang pinakamahalaga po ay na ang tao po ay makinig po ng salita po ng Diyos. Sapagkat meron pong katapusan yung sanglibutan, meron pong hangganan yung mga bagay na atin pong nakikita. Yung mga bagay pong nakikita, meron pong katapusan, may hangganan po yan. Ang sabi nga'y malapit na ang pagparito ng ating Jesucristo. Yung katapusan po ng sanglibutan. Ang tao po ngayon, marami po mga tao, ang sabi ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, ano po, salapi, pera. Maibigin po sila sa pera. Marami na po silang pera, pero ang iniisip pa rin po nila kung paano po sila magkakaroon pa na marami pong mga pera o salapi.
kumbaga sa wala silang pakialam sa ibang mga tao. Kahit nga po nangangailangan na po ng pera yung ibang mga tao, wala po silang pakialam. Basta sila po ay kumita lang po ng pera. Dumami yung kanila pong pera at kayamanan. Maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, maraming pong ganyan, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Yan po, no? Naghanap din po yan. Masuwayin po sa mga magulang. Yung mga kabataan po ngayon, sila po ay wala na pong galang sa kanilang mga magulang. Masuwayin, hindi na po sumusunod sa kanilang mga magulang. Yan po yung nangyayari po ngayon sa mga huling araw, mga panahong mapanganib. At ang sabi, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Hindi maibigin sa mabuti. Madalang lang po yung tao na maibigin po sa mabuti. Yung paggawa ng mabuti. Yung tumulong sa kanyang kapwa na nangangailangan. Yung po'y paggawa po ng mabuti. Ano po? Ang sabi, hindi mga maibigin sa mabuti. Mga matitigas ang ulo. Ayan po, matitigas ang ulo. Ako, nahihirapan nga po, no? Yung mga bansa, doon sa mga tao, iba't ibang bansa po, yung mga tao po, matitigas ang ulo. Ano po? Kaya nga po, hindi po matigil-tigil po yung paglagana po ng virus. Ano po? Yung COVID-19, patuloy po na siya po ay marami pong nahahawa. Dahil nga po sa katigasan po ng ulo po ng tao. Matitigas po yung ulo po ng tao. Ano po? Marami pong ganyan. Mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan. Ayun, maibigin po sa kalayawan. Kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan na dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Dito po ay pinalalayo . Yung lingkod po na si Apostol Pablo na sinasabihan po si Timoteo na lumayo ka rin naman sa mga ito. Kagaya po ngayon, marami po mga siyempre po na lagana po na tumatawag sa Panginoon. Marami po nagsasabing Kristiyano, born again, anak po ng Diyos, alagad po ng Panginoon. Ang sabi po, doon sa kay Timoteo, ni Apostol Pablo, na lumayo ka rin naman sa mga ito. Pinalalayo po ano po. Kung tayo po ay alagad, kung tayo po ay may takot sa Diyos, sumusunod sa utos ng Panginoon, ay pinalalayo po. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Pinalalayo po . Ngayon po, mga minamahal, mga kababayan, ang Diyos po ay nagagalit. Nagagalit po yung Diyos. Ang Diyos po ay nagagalit. Nagagalit po siya sa tao, doon sa masamang tao na patuloy po na gumagawa ng masama. Ang sabi nga po doon sa aklat po ng mga awit, sa kabanatang 7, may binabanggit po rito na patungkol po doon sa galit po ng Diyos. Nagagalit po yung Diyos . Mga minamahal.
Dapat po nating malaman na ang Diyos po ay mabuti, pero ang Diyos po ay mabagsik. Ang Diyos po ay nagagalit. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanatang 7 sa talatang 10. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit sa masama araw-araw. Araw-araw po. Ang binabasa ko po yung aklat po ng mga awit, kabanatang 7, sa talatang 11. Dito po'y malinaw na ang Diyos po'y nagagalit. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit sa masama araw-araw. Gagalit po, kagaya po ngayon. Patuloy po sa paggawa po ng kasamaan yung marami po mga tao. Ano po, wala pong takot sa Diyos. Walang takot sa Panginoon. Marami po na matitigas po ang puso po ng mga tao. Dito po sa aklat po ng Roma, sa Bagong Tipan po, dito mo naman po ay may binabanggit na puot ng Diyos. Sa kabanatang 1 sa talatang 18 ng aklat po ng mga Roma o mga taga-Roma, ang sabi po rito, sa kabanatang 1 sa talatang 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Dito naman po ipuot ng Diyos. Yung binasa ko po sa aklat po ng mga awit, galit po ng Diyos sa masama araw-araw. Galit ang Diyos sa masama araw-araw. Dito naman po, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Tingnan niyo po, ano po, yung mga tao po. Sinasawata po nila yung katotohanan ng kalikuan. Yung katotohanan ng Diyos, sinasawata po ng tao ng kalikuan. Ang ginagawa po ng tao kalikuan. Nagagalit po at napupuot po yung Diyos laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Tingnan niyo po, ginawa po ng tao yung katotohanan ng Diyos, sinawata po nila sa pamamagitan po ng kalikuan. Sapagkat pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira
ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. At dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Tingnan niyo po, no? Yung katotohanan ng Diyos, pinalitan po ng tao ng kasinungalingan. Na sila'y nagsisamba ng katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Tingnan niyo po, no? Minamahal mga kababayan, na yung tao po ay pinalitan nila yung katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at naglingkod sa nilalang. Yung pinaglingkuran at sinamba po ng tao, yung nilalang. Kaysa dun sa lumalang. Kaysa sa lumalang na ang Diyos ang dapat sambahin po ng tao, na ang sinamba po at pinaglingkuran po ng tao ay yung nilalang po ng Diyos. Kaya mga minamahal, mga kababayan, na nagagalit po ang Diyos, napupuot po yung Diyos sa lahat na kasamaan at kalikuan po ng mga tao. Kaya habang may panahon po at habang may pagkakataon, may oras, nawa po yung tao po'y magbago, magsisi, manumbalik po sa Diyos, tumalikod po sa kasamaan, gumawa po ng mabuti, matakot po sa Diyos, at sumunod sa kanyang mga utos. Kaya napakabuti po ng Panginoon na ang ibig po ng Diyos, na ang lahat po ng mga tao ay makaalam po ng katotohanan at sila po ay mamaligtas. Kaya salamat sa Diyos, mapuri nawa ang pangalan ng Panginoon ngayon at magpakailanman. At nawa po'y patuloy po tayong gamitin ng Diyos na atin pong maibahagi ang kanya pong mabuting balita. At nawa po sa lahat po ng mga nakinig, nanood po, pagpalain po tayo ng Panginoon, ilayo po tayo ng Panginoon sa lahat ng masama, at ganun din po ang ating po mga mahal sa buhay, ilayo po ng Panginoon sa lahat ng masama. Mahabag po na mahabag ang Panginoon sa lahat po ng mga. Yan pong lahat, hanggang dito lang po. God bless po sa bawat isa.